Bumuelta si Arnie Teves sa mga naging pahayag ni DOJ Secretary Boying Rimulya at DILG Secretary Benjamin Abalos patungkol sa hindi pagdalo ni Teves sa preliminary investigation kaya hindi ito natuloy. Bukod doon, inalayan din ni Teves si Rimulya ng isang maiksing sayaw. Ganito yan, no? Yung hindi ho natuloy ngayon ang preliminary investigation, ang PI, sapagkat hindi ho sumipot si Congressman Teves. Kaya hindi natuloy kasi hindi siya sumipot. Publicly, sinabi na ni Teves na hindi siya mag-participate. It has been said publicly that he will not participate. Bonjing, niloloko mo na naman yung taong bayan. Bakit sabi mo na naman na sinabi kong hindi ako sisipot sa PI? Meron pa akong sinabi. Ang naalala ko lang na sinabi ko, walang nagpakita sa kampo namin doon dahil wala naman kaming imbitasyon. Wala kaming sabina. Hindi namin kasalanan yun. Kasalanan ng sinumang ahensya na dapat magpadala nun. At isa pa, boss, di ba sabi ko, tigilan mo na magsalita hanggang masagot mo yung dapat mong sagutin. Dami mo kasing sat-sat sa taong bayan na hanggang ngayon hindi mo pa sinasagot. Di ba? Ang simple nun. Kahit grade 1 masasagot yun eh. Paano nagkasya ang 6 na tao sa 5-seater na Bell 505 na helicopter? Next question. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50EX na eroplano? Sinabi mo yun, di ba, na sumakay yung mga tao na ganong kadami sa ganon na aircraft. Can you prove kung paano nagkasya? Bakit hindi mo masagot? Bakit iniiwasan mo yung ano? Bakit iniiwasan mo sagutin yung tanong? Dahil ma-obvious yung sinungaling mo? Ay naku, tama na boss, tama na yung pagluloko sa taong bayan. Pareho lang kayo ni Abalos eh. Hindi masagot yung ano eh. Di ba? Sabi ni Abalos, malakas yung kaso sa akin. Ano kayong case number? Sagutin nyo. Sagutin nyo. Kung hindi nyo masagot yun, hindi na talaga kayo kapanipaniwala. This is I think the third time that I ask this question. And hindi lang ako nagtatanong nito, ang buong sambayanan nagtatanong. Dahil nagsasabi kayo ng mga bagay-bagay na hindi nyo na-prove. Prove what you are saying. Please lang boss, pakisagot. Ha? Kung hindi nyo masagot, tumahimik na lang kayo. Alam nyo, kung ako si Presidente, siguro si Sandy na kayo. Ay naku, puro sat-sat, hindi maprubahan. Dismayado si Interior Secretary Benhur Abalos sa tinuran ng kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves matapos na hindi nito siputin ang unang araw ng pagdinig ng DOJ hinggil sa murder complaints laban sa kongresista. Abalos, ang pinagsasabi mo, hindi kami sumipot sa preliminary investigation. Hindi ka ba nag-research or bopals ka lang talaga? Paano pupunta yung tao, wala namang sabpina? Naku, paano kayo naluklok yan sa posisyon nyo? Ewan ko sa inyo. Abalos, ano sabi mo? Lalabas ang katotohanan. Alam mo, ang pinaka-katotohanan na dapat nyong ilabas, yung hinihingi kong case number. Di ba? Sabi nyo, malakas ang kaso nyo laban sa akin sa Digamo case. Ano nga yung case number? Di ba? Kung walang case number, di walang kaso. Katotohanan. Sige, labas ko yung case number. Dahil kung walang case number, di sinungaling ka. Isa pa, sabi nyo, nagawa nyo na lahat. Kung nagawa nyo na lahat, naimbestigahan nyo na ba lahat ng anggulo? Di ba? Kung hindi nyo pa naimbestigahan lahat ng anggulo, di hindi nyo pa nagawa ang lahat. Saan yung katotohanan doon sa mga dinodrawing mo, di ba? Yung may mga nakamas na tao, nilagyan nyo ng mga pangalan. Paano nyo nakilala yung mga tao na nakamas? Saan yung katotohanan doon? Sabay ngayon, mga nag-recant pa. Saan yung katotohanan doon? And we will make sure that justice will be done here, Mr. Teves.
Isa pa, Abalos. Bakit ako na agad pinagbibintangan mo? Di ba hindi nyo pa nga na iimbestigahan lahat ng anggulo? Sabay ngayon, nakapuntirya na kayo sa akin. Ako na kaagad yung suspect nyo. Oh. Bakit nakaturo na kayo sa akin? Mali yun eh. Diba? Kanina lang may isang balita, sabi ng NBI na dapat tingnan lahat ng anggulo. Oh. Sa inyo, wala pang investigasyon or hindi man kompleto, ako na kaagad. You are so fixed on me already. That's wrong. At the end of the day, the arbiter will be the people. Ano sabi mo, Abalos? At the end of the day, the arbiter will be the people. Yan, trial by publicity, di ba? Ang naghuhusga ng kaso ay korte, di ba? Hindi taong bayan. So, ewan ko kung anong batas ang sinusunod nyo. Basta sa akin, ang alam ko, sa batas, korte ang naghuhusga ng kaso. Sa ngayon, sa lagay nga ngayon, kahit sa trial by publicity, halos hindi na naniniwala yung tao sa inyo eh. Dahil nung una pa lang, nanghusga na kayo kaagad na wala pang investigasyon. Ngayon, nakikita na natin at ng karamihan, bumabaliktad na yung hangin. Na-obvious na yung mga script nyo na hindi tama. Puro panghusga, walang investigasyon at walang mga pruweba. Ay naku, gumawa na kayo ng sine. Baka umasenso pa kayo sa movie industry. Sabay, meron pang isa, boss. Alam nyo, ingatan nyo yung itsura nyo sa camera, boss. Sobrang obvious na yung pagkangiwi ng mukha nyo. Di na maganda tinan, masyado ng halata. Hindi siya magandang example para sa isang opisyal. Hindi talaga maganda. Hindi dapat tularan. Ngiwi yung itsura nyo. Talaga, look at your face in the camera or in the mirror. Sobrang ngiwi. Ang pangit tingnan. Binanatan din niya si Harry Roque dahil sa tuwing binabanggit daw nito ang pangalan niya, lagi raw may prefix na suspended congressman. Mga palangga, napansin ko, yung banggit ni Harry Roque ng pangalan ko, parating may prefix na suspended congressman Arnie Teves. Hindi kaya karapat dapat na tuwing banggitin yung pangalan niya, sabihin din, talo ng kandidato na si Harry Roque? Anong tingin nyo? Bonjing, napanood kita sa YouTube, ang dami mo na namang satsat. Naghahamon ka pa kung matapang ako. Huwag man ganyan. Kung tapang lang, alam mo naman hindi ako nagkulang dyan eh. Pero ikaw, huwag ka maraming satsat. Sagutin mo yung tanong. Simple lang ang tanong eh, di ba? Ang tanong, paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na eroplano? Pangalawa, paano nagkasya ang 5 pasahero plus ang piloto sa 5-seater na helicopter na Bell 505? Anong mahirap intindihin doon? Ano ba? Ba't iniiwasan mo yung sagot? Diba? Hindi bobo yung Pilipino. At dito bopols? Tanga, tigas ulo, lakas tama, di ba? Sagutin mo yung tanong ko at take my challenge. Ang hamon ko nga sa'yo, kung nasagot mo yon, uuwi ako. Kung nasagot mo ng tama. Pero kung hindi, mag-resign ka. O ano, kung matapang ka, take my challenge. O, wag mo ko hahamunin ng tapang-tapang dahil hindi kita aatrasan, boss. Malaki ka sa akin pero kilala mo na ako. Walang ganyanan, ha? Doon lang tayo sa tama, okay? Wag natin ilihis ang issue. O, nililihis natin yung issue eh. Ay naku, puro kasatsat. Meron pa pala akong isang hamon na hindi nyo rin sinagot, di ba? Ito yung pinakahamon ko kahapon na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Oh, sagutin nyo yun, di ba? Ano, Boying? Are you taking the challenge? Oh, sino yung duwag ngayon? Tatanong ka kung matapang ako. Baka ikaw yung hindi matapang dahil hindi mo tinake yung challenge. Sabi ko nga, di ba? Kung totoong nag-apply ako ng citizenship sa Timor, uuwi ako. Kung hindi, sinungaling ka, re-resign ka. Oh. Kanina, may nagbalita sa akin. Merong 3 or 4 na tao na intel galing sa Pilipinas. Kumukontak ng ilang tao sa Timor. Parating in about probably 1 or 2 days, no, para mag-intel. Oh. So, sana sinabihan nyo ako para mapasundo ko. Pero sorry, hindi ko na sila masusundo eh.
Pasunurin nyo na lang sila sa sa Dubai Mall, pakapihin ko sila doon. Anyway, yun lang.